Kaya lang kasi itong si Ate Edna, bakit ba kasi may issue lagi? So, hindi po talaga siya matuto kung ano yung experience niya kahit na nababa siya. Kasi, parang yun nga, dahil ina siya ng Kalingap, parang gusto niya lahat, lahat ng mga supporters, lahat ng viewers, susundin lang siya o aamin lang sa kanya parang kulto, di ba? Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat, sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mga sangkay, mga kalingap, ngayong araw na ito gagawa ko ng reaction video. Ito yung patungkol doon sa naging issue, no, sa pag-live ni Ate Edna, patungkol doon sa bigas na ayuda, regalo or ayuda na bigay ni Kalingap Dan or ng grupo ng Danjoy I Love Sabado, no. So, naging issue ito. Ginawan ng reaction ni Michelle Chapina. Nakita ko rin, meron din yata si si Marilyn Chang, no? Binatikos dito sa Ate Edna. Hindi ko alam yung kay Marilyn Chang na paglilinaw lamang. Hindi ko pa napanood yung live ni Marilyn Chang or yung reaction niya patungkol dito sa live neto ni Ate Edna. Pero yung napanood ko lamang yung kay Michelle Chapina. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Meron akong audio clips, iparirinig sa inyo. Yung kay Michelle Chapina, bibigyan din natin ng reaction. At saka iparirinig ko rin sa inyo yung audio clips, no? Yung sa live na yun ni Ate Edna. Kayo ang bahala, humusga, alamin ninyo kung ano nga ba, kung si Ate Edna ba, karapat-dapat na i-bash dito ni Michelle Chapina or si Ate Edna, wala siyang masamang tinapay sa kanyang mga sinabi doon sa kanyang live. So tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin. Kalingap Dan, sa kanyang vlog na to, na yung 25 sako po na bigay ng sponsor ay regalo kay Kalingap Dan. At ay kay Kalingap Rap, at bahala na po si Kalingap Rap kung kinino niya ito i-distribute o ipamimigay. So tapos parang may nadinig din ako na yung apat, parang 4 pieces, dahil may mga nagbubuhat na ganito o kasamahan nila sa Kalingap, ay dinigaluhan din ng sponsor na tig-isa. So sabihin na natin 25, di may natira pa na 21. No? May natira pa po na 21 na sako. So yung 21 na sako na yon, again, sabi ni Kalingap Dan, yan ay regalo ng sponsor kay Kalingap Rap at bahala na si Kalingap Rap kung saan niya i-distribute. So ngayon, ang issue dito ay sabi po ayan, hinaing umano ng mga nag-mail sa akin, bakit daw sinasabi daw po ni Ate Edna napapansin lang si Kalingap Dan. Ayan. Paglilinaw dito, no, dito sa sinabi na ito ni Michelle Chapina, at sabi niya, sinabi ng mga hinaing na magpapasikat ba, yung sinabi niya dito na magpapasikat daw si Kalingap Dan. Wala pong ganung salita na binanggit sa Ate Edna, no. Maririnig po natin yan. Ni-review ko yung, although nandun ako nung live na yun ni Ate Edna, no, pero wala akong narinig. Ako mismo wala akong narinig na tahasang sinabi na ganun ni Ate Edna sa kay Dan, no. Ito'y paglilinaw lamang. At saka maririnig nyo po yun mamaya, yung live na yun ni Ate Edna. Panoodin natin itong vlog ni Ate Edna. Ano ba talaga nasabi niya dito? Ayan. About sa papansin o yung sponsor, yung papansin o Yun, papansin, no. Wala, yun yung sinasabi, walang papansin na sinabi si Ate Edna patungkol kay Kalingap Dan. Mayroon siyang sinabi doon, parang ganun na rin. Sabi niya, parang ganun na rin. Pero wala siyang tahasan na sinabi ng mga papansin kayo. Kalingap Dan. Yan. Ayan, naka-thumbnail po pala din sa kanya yan. Ayan, nakalagay po dito ay regalo o ayuda. Yun po ang title, 20 sacks po kay Kalingap Rap. O, napakalaki pa din, 20 sako. Oo. Kasi naman po kayo mga please po sa mga sponsor, wag po kayo magagalit sa akin. Sa bagay, birthday nga naman kasi kaya nga niligaluhan. Pero, yun nga hindi naman po sa real talk lang. Alam naman po natin, sabi nga ni Kalingap Dan, halos nandun na lahat
sinabi dito ni Michelle Japina na mas marami pang karapat-dapat at sinabi din daw mismo na si Kalinga Prab ay marami ng blessings, no? So, ang lumalabas dito, ito, opinion ko lang to, no? Base sa aking pagkakaintindi sa sinasabi, sa gustong ipunto dito ni Michelle Japina na bakit kailangan bigyan pa si Kalinga Prab ng bigas? Bakit kailan ibigay pa kay Kalinga Prab? Bakit kailan magregalo pa kay Kalinga Prab? Kasi marami siyang blessings, no? So, yun yung sinasabi niya dito, na mas marami pang karapat dapat bigyan pa ng bigas na yan. So, yun yung aking opinion na, obserbasyon ko doon sa, base sa tinutumbok dito ni Michelle Japina. So, wala akong sinasabi dito masama kay Kalinga Prab, kaya lang kasi itong si Ate Edna, bakit ba kasi may issue lagi? Napanood ko po yung upload ni Kalinga Dan. Ayan. Yan, hanggang naghihintay daw siya ng oras, napapanood niya yung vlog o live ni Kalinga Dan. Alam mo po, Ate Edna, advice lang. Pagka nasa ibang lugar ka po, mas maganda i-enjoy mo na lang po yung bakasyon nyo. Oo. Enjoy mo na lang po kasi hindi mo naman kailangan magbablog o magla-live pa ng ganyan. Total, di ba? Kailangan enjoyment kasi nandyan kayo sa Manila, kung saan man kayong lupalop nandoon, di ba? Enjoy nyo na lang po. Yan, Ted, na napagsabihan ka tuloy ni Michelle Japina. Pakinggan nyo yung advice ni Michelle Japina, Ted, na dapat daw, i-enjoy mo na lang kung ikaw ay nasa ibang mga lugar. Huwag ka na daw mag-live. Siguro kung hindi ka pa nag-live ng ganito, hindi ka pa, kumbaga hindi ka pa mababash, ano? Hindi ka pa sasamaan ng loob ng mga sumusuporta sa inyo. Lalo na yung Danjoy, di ba? Danjoy ka din ng Danjoy dyan. O, pagka sikat ang Etsy. Pag sikat ang Danjoy. Pag sikat ang Jomcar. Di ba? Well, wala tayong magagawa kung nasaan yung sikat nandoon kasi si Ate Edna, isa sa mga founder yan ng Kalingap. Walang pwedeng may magpigil sa kanya kung saan siya pwedeng pumunta, kung sino ang pwede niyang suportahan, kung saan ang sikat. Kasi pangkalahatan sa pangkalahatan may susi si Ate Edna, may access siya sa pangkalahatan, no, na kung sinong sikat na binavlog ni na Kalinga Prab, ni na Kuya Val, may access sa Ate Edna, no. So hindi natin mapipigil, walang pwedeng pumigil sa kay Ate Edna, kahit si Kuya Val or kahit si Kalinga Prab, walang pwedeng pumigil sa kanya kung sino ang pwedeng puntahan ni Ate Edna, reaksyonan ni Ate Edna, kasi nga isa sa mga co-founder. Kasi po, I was working with Kalinga Prab. Kay Kalinga Agnes, kay Tita. Tsaka ito po Ate Edna, siguro po, ito ay opinion ko lang naman, dahil inaka po ng Kalingap, siguro po baka po kailangan mo ma-realize na yung pagsasalita mo, yung mga binibitiwan mong salita, no? Sa lahat, sa aming lahat dito sa social media, sa lahat ng sumusuporta sa inyo, bilang isang inaka po ng Kalingap, lagi-lagi na lamang po namin sinasabi sa'yo na ayusin mo naman yung pananalita mo sa kapwa mo. Kasi kaya nga po may mga nagagalit sa'yo kasi hindi ulit inaka ng Kalingap, lahat na lang po ng gusto mong sabihin o lahat na lang ng ibubuga mo sa bibig mo ay sa tingin mo walang masasaktan o wala kang maaapakan tao, di po ba? Yan po yung laging sinasabi sa'yo ng mga kasamahan ko pa rin dito, ng mga reactor dito sa social media, na sana ayusin mo po, ilagay mo po yung sarili mo bilang isang inaka ng Kalingap. Dapat mapagmahal ka, mapagpakumbaba ka, di ba? Dapat lahat ng magandang katangian na sa'yo kasi salitang Kalingap pa lang po, di ba? Pagtulong, pagyakap sa kapwa. Pero sa totohanan lang po, yung mga sinasabi mo, yung mga ginagawa mo, hindi pagyakap, kundi pagsakal, no? Si Ate Edna, pag mga side ni Kuya Val, ang umaangat, pilit niyang pinapansin. Pag si Edo, lahat tama. Ayan, sabi ni Ma'am Jubilin, ayan. So, ayan, pwede po kayo maglabas ng samahan ng loob dyan. Wala po mag-hide sa inyo dito. Sa mga Rochelle, hindi na yan bago kasi naranasan na ni Dodong din yan. I told you, parang pag umaangat ang pinsan ni Kalinga Prab sa Matubang side ay magagalit si Madam. Kaya nga po di ba? Ito nga po pala, maitapik ko lang din. Tulad nga po nung nakaraan noon dati, na live niya, na nabash din po siya talaga sa live niya, kasi nung mga panahon na yon, birthday ni, sorry to mention na kay Dodong Ruel, birthday ni Dodong Ruel, nagregalo ng rep yung mga sponsor ni Dodong Ruel. Tapos, kay Langga Rachel naman,
na siya na galing sa Kalinga. So ngayon, si Ate Edna, nag-live siya. Doon sa live niya, talagang kinuyog siya, no? Kinuyog siya ng mga supporters ng Rochelle. Kasi, hindi naman po tanga ang mga viewers eh. Alam naman na sino ba yung pinabahayan. Sino ba yung may bahay na pinabahayan pa. Sino ba yung nag-birthday na niregaluhan ka ng refrigerator. Eh halatang halata naman po tapos dadaanin niya sa tawa. Diba? So, hindi po talaga siya matuto kung ano yung experience niya kahit na nababa siya. Kasi, parang yun nga, dahil ina siya ng Kalinga, parang gusto niya lahat, lahat ng mga supporters, lahat ng viewers, susundin lang siya o aamin lang sa kanya parang kulto, di ba? Parang ganun po yung ugali niya kasi kadalasan no? Na alam naman ng mga viewers o ng mga tao yung tinutukoy niya, kung sino yung pinariringgan niya, kung sino yung pinatatamaan niya. Tsaka hindi rin naman po lingid sa kaalaman natin guys, no? Ito hindi po pame-personal. Nasasabi ko to kasi saksi naman kayong lahat, kahit sila Kuya Brooks na kaaway niya, kahit si Mama Emmy kaaway niya. And then, kung talagang, ito napapanood natin, kaya natin nasasabi, kahit sa Kubo, ngayon lang siya napunta ng Kubo nila Dodong Roel, pero until mula na naging vlogger si Dodong Roel, until ngayon, wala siyang parang dahil sa napapanood natin, wala siyang mga hipag o mga bayaw na kasundo, no? Parang malayo ang loob lahat sa kanya, no? So, yun, masyado po kasing, ingatan po natin yung pagsasalita natin, hindi ka po Diyos para sundin ang lahat, no? So yun, yan yung mga sinabi ni Michelle Japina, hindi ka daw Diyos na para sundin ang lahat. Ayusin mo daw yung mga pananalita mo, Ate Edna. Nasermunan ka tuloy ni Michelle Japina. Well, para sa akin, opinion ni Michelle yan. Yan ay kanyang opinion, pero yung sa akin lang, yung napansin ko lang dito sa kanyang live na ito, ang pinag-uusapan yung tungkol sa bigas, ayuda or regalo. Pero napunta sa kung saan nandoon sa kubo ni Roel, yung refrigerator, yung kay Rachel, napunta sa pamilya, kina Kuya Brooks, kina Mighty Emmy, no, na hindi nagiging magkasundo ni Ate Edna. Sa akin lamang, no, medyo personal na yon. Mas maganda kung ang finocus dito ni Michelle, hindi niya hinaluan ng kung ano. Nag-focus siya doon. Nag-stick siya doon sa topic patungkol doon sa live na yun ni Ate Edna na kanyang binigyan ng kahulugan. Yung patungkol doon sa ayuda or regalo. So, yun lang yung aking napansin dito sa ni Michelle, no, na dapat pagka meron tayong mga i-rebuttal, no, kung meron tayong mga wag na tayong lumihis pa kung saan-saan, wag natin ungkatin yung mga nakaraan kung ano-ano, kung ano yung topic, kung ano yung concerns, diretso tayo, focus tayo. Sa kay Ate Edna, para sa akin, hindi ko yung pinagtatanggol sa Ate Edna. Ang sa akin lamang na nakikitaan ko din naman kasi sa Ate Edna na bilang isang teacher, no, si Ate Edna isang teacher, no, alam niya kung paano magsalita ng maayos, at saka si Ate Edna, pag may gusto siyang sabihin, sasabihin niya talaga. Parang direct to the point, bakit kailangan pa natin magpaligoy-ligoy, magpaikot-ikot, diretsahin na, tumbukin na, sasabihin niya kung ano yung gusto niya. So, yun yung, ito yung sinasabi naman ni Ate Edna dito sa kanyang live sa kanyang live na mga hindi nakapanood. Pakinggan natin itong mga sinabi ni Ate Edna, kayo na ang bahalang humusga dito, ha? Ibanggain lang natin, pagbanggain lamang natin itong mga sinabi ni Michelle at saka dito sa sinabi ni Ate Edna sa kanyang live. Yun, ito pang upload ni Dana, panood ko ngayon tungkol po dun sa 25 sacks na bigas. Ayan, tapos ang thumbnail niya po dun ay regalo kay Kalinga Prab. So naalala ko lang po kasi yung nakaraang mga 2 years ago yata or 3 years ago. May ganyan na rin kasi kung nangyari noon. Na yung mga dasong mga kalingap, alam yun. Sure ako alam po nila yung nangyayari na yun na Pero isang reactor, nag-live. Tapos parang nag-ano siya ng regalo kay Kuya Bal, ganyan. Nag-initiate siya habang naka-live. Birthday nun ni Kuya Bal ay ma-birthday. Ano pa niya, regalo natin kay Kuya Bal, ganyan. Tapos, yun na nga. Oras ng araw
Kuya Val, iniabot niya yung parang 20,000 yata yun. O ano, kung magkano yun. Pa-birthday daw kay Kuya Val. Yun pala, feeding. Pang-feeding pala. Natatandaan ko ito, no? Itong kinukwento ni Ate Edna. Tanda kung sino itong reactor na ito na tinutukoy ni Ate Edna, no? Ito yun nung birthday ni Kuya Val. Sa mga matagal na dito sa Kalingap, siguro tandaan nyo kung sino itong tinutukoy ni Ate Edna. Ito yung inihahalimbawa niya sa nangyari sa ngayon, ano? Yung kanyang topic. Ito yung inihahalimbawa lamang niya. Tapos, nag-fundraising pa siya sa live niya. O, diba? Di wow. Siya walang bigay. Reactor po yan. Ano po yun? Ay, kaya ba? May regalo kami sa'yo. Nagbigay nga ng task. Tapos, ayun yung pala feeding. So, yun po. Inano po yun. Tapos si Maria Pusinera. Kilala siguro ito ni Maria Pusinera. Alam niya. Ay, tinag-live po ako doon. Yun na nga. Sabi ko. Hindi ang regalo kasi pang feeding yan. Diba? Kung yan ay regalo, ang regalo po, ibig sabihin, something na ang magbe-benefit po yung binibigyan ninyo. No? Halimbawa, yun nga, regalo pa ng isang lechon. Tandaan niya yun. Silang birthday siya. Regalo pa ng bag. Regalo pa ng kung ano. Damit, sombrero, alahas, o ano pa man. So yun po, yun ang tinatawag na regalo. Pero kung bibigyan nyo ng cash, pwede rin ang cash. Bahala ka na niyan. Sa birthday ko si Maria Pusinera, ayan, 1,000, bahala ka na. Ikaw na ang bumili kung anong gusto mo. Kung gusto mo ng, kasi gusto mo regalo sa idamit. Kaso hindi ko alam ang size mo. Kaya kung ikaw na lang bumili, o yun. Pag natanggap niya yung pera, ibili niya, sa kanya yun. Pero itong mga ganito na katulad nung kay Kalingap na galing sa Danjoy Saturday. Ano ito? I love Sabado. Kasi po, parang nauulit po yung yung mga style na ano yun? Yung parang, tawag doon, yung parang papansin lang ba? O hindi ko nasabi papansin yung Kaya lang, parang gano'n na rin. Ito yun, no? Ito yung sinasabi ni Michelle Japina na papansin di umano. Malinaw na walang binanggit si Ate Edna na pangalan ni Kalingap Dan, no? Na sinasabi na si Kalingap Dan ay papansin or sponsors na papansin, yung Danjoy na papansin. Pero sinabi dito ni Ate Edna na parang ganun na rin yun, no? Ito yung sinasabi dito ni Michelle Japina. Dito sa kinukwento na ito ni Ate Edna, no? Inihahalimbawa lamang niya na baka maulit-ulit, no? Yung nangyari dati, yung dating reactor na nagbigay ng pera na pa-feeding, sabi niya regalo ni Ate na pero ay ni Kuya Val, pero yun ay pa-feeding pala, no? Ayaw lang niya na maulit. Ito'y binabalikan lamang niya yung dati na ito'y nauulit ngayon, no? Na para maging aware ang karamihan na wag na sana maulit yung mga ganito. Nagbigay ng 25 sacks sa pamagitan ni Dan. Pero salamat po. Hindi ko naman inaano yung nagkaroon niyo sa Kalingap ako. Hindi po yun ang issue dito, ha. Ang gusto ko pong i-correct o itama, yung pong ganung pananaw na may birthday si ganitong vlogger o ganyan, tapos bibigay kayo ng pang-feeding, bibigay kayo ng bigas na pang-ayuda. Hindi po yung regalo. Diba? O tamo, sabi ni Dan doon sa Uy, Ryan, may isa ka dyan. Sino ba yung isa? Uy, sino pa nga yung isa? Norman, may isa ka dyan. Ate Nelia, sino pa yung pwede sana, ibinigay na lang yung tig-iisa, nag-distribute na siya, di po ba? Inutusan mo pa si, halimbawa, kay Kalingap Rob ibinigay. Meron niya dyan si Kuya Val. Pwede hindi. Kung isang sako doon kay Kalingap Rob, pwede sana, binigay mo isang sakong Opo, Rob, ito, isang sako. 25 kilos, half sack of rice. Yan ang regalo ko sa iyo. Yan po ang regalo. Hindi yung 25 sacks. Kasi yung 25 sacks, hindi naman po napunta yung kay Rab, Kalingap Rab. O, diba? So, yun po yung, yung ang aking pinupuntos po doon. Hindi ko binabatikos yung, yung ginawa nyo na pagtulong. Salamat kasi naisip na nyo magbigay. So, nagkataon lang na birthday ni Kalingap Rab. Pero ang tawag po doon ay ayuda, hindi po yung regalo. Hindi regalo yun. Ang tawag doon ay ayuda. Ibinigay lang ninyo sa araw ng birthday ni Kalingap
Tinkerper. Pag regalo talaga sa may kaarawan yun. Yes, sa may kaarawan. At saka, yun na nga po, kung gusto mong magregalo, halimbawa ako, reactor o kaya ay vlogger, huwag mong i-fundraising kasi ang regalo nang gagaling po yan sa iyo. Sa puso mo, ano ang gusto mong ibigay. Ikaw ang mag-initiate galing sa sweldo mo, galing sa, diba? Hindi yung kinolekta mo sa iba't ibang nag-fundraising ka sa live mo, kaya kung ano, tapos bibigay mo, nagpabida-bida ka, alam mo, sa'yo na galing yung 25, hindi ganun, diba? Yung cash o kung ano, tapos ikaw ang nag-abot, pero hindi naman talaga ikaw ang nag-regalo. So, hindi po maganda yun. Gusto ko lang i-check, kasi makagawain, kasi mayroong mga ganitong kaisipan ko. Ang tawag po dyan ay papansin, kumbaga sa politiko ay yung, ako ang nagpatayo nito, ganyan. Na di naman siya, kasi pundo naman yun ng gobyerno. Ako nagpagawa ng tulay, ako nagpagawa ng ganyan. Ay dapat na ikaw magpagawa kasi ikaw ang nakaupo. Trabaho mo yun ay pagawa. O parang ganun po yun. Diba? Nangolekta ka, ikaw ang nakaisip na gusto magregalo. Ay di ikaw ang gumastos, bawasan mo yung sweldo mo, galing sa puso mo, ibigay mo, o Kalingap Rab, eto tsinelas, regalo ko sa iyo mula sa akin. Diba? Yun ang regalo. O kaya ito po, isang sakong bigas Kalingap Rab, regalo ko sa iyo. Yung 24, kasi 25 sacks yun ay, isang sakong bigas sa Kalingap Rab, ito ang regalo ko sa iyo. Yung 24, pang-ayuda mo. O ganun dapat. O diba? Hindi yung, wow, ang galing. Danjo, I love Sabado. 20 sacks of rice, pinirigalo. Saka lang talaga, nagregalo kay Rab. Yun pala, pang-ayuda. Ano po ay kinukorek ko lang po ha. Kinukorek ko lang. Pero ako ay natutuwa dahil nag-initiate kayo. Ang grupo po ng Danjoy, Kalingap, I love Sabado po ay ito po ay legit. Supportahan po natin sila at sila po ay legit member ng Kalingap Rab, founders and admins group. So yun narinig natin yung paliwanag ni Ate Edna. Ito'y gusto lamang niya i-correct. Iba yung ayuda, iba yung regalo. No? Yun yung pag-correct ni Ate Edna. Gaya ng sabi ko, hindi natin masisisi sa Ate Edna kasi teacher po yan. No? Tandaan natin na lahat tayo natuto sa galing sa teacher. No? So matututo tayo dito. Yung pag-correct ni Ate Edna, walang masama. Tingin ko doon sa live na yun ni Ate Edna, walang dapat gawing issue. Walang issue na dapat gawin. Well, in fact, in-acknowledge niya, pinasalamatan yung Danjoy, yung I Love Sabado group, yung nagbigay na yun. And in-acknowledge niya na yan ay legit na member ng Kalingap, sila. So, walang dapat pag-usapan, walang dapat i-bash dito. Meron lang talagang mga tao na gustong gawan ng kwento, gustong gawan ng issue, na hindi naiintindihan, Hindi naiintindi mabuti kung ano ang gustong iparating dito ni Ate Edna. Na gusto lamang niyang i-correct, Hindi niya binabatikos, kundi gusto lamang niyang i-correct na magkaiba yung ayuda, na magkaiba yung regalo. Which is tama, kung ako ang bibigyan ng regalo, yung ako ang magbibinipisyo para sa akin. Pero kung yan ay ibibigay para sa iyo, na para ikaw ang mamigay ng ayuda, ipamigay sa ayuda, hindi po yan para sa iyo. Hindi ikaw ang magbibinipisyo doon. Although, magbe-benefit ka kasi sasabihin nila na, oops, mabait ang tao na ito namigay. Pero hindi nila alam na itong binigay na ito ay galing sa ibang grupo din. So, kung ikaw ay magre-regalo para sa akin, sa mga magre-regalo sa mga magre-regalo dyan sa akin, yung ako ang magbibinipisyo dapat, Kakaloka. Naging issue, yung live na yun natin na. So, ito lang yung aking reaction patungkol dito sa issue na ito, na kinorek lang naman natin na dapat hindi issue ito.
ginawan lamang na para magkaroon ng issue. Muli maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkailon, subscribe na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bangkay naroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.